Iyak Moments Part 1. Nung bata tayo, clingy tayo sa mga magulang natin. Gusto natin sumama sa kahit anong lakad nila. Pero syempre hindi sa lahat ng oras sinasama tayo. Minsan mang-scam pa sila. Ma, sama ako bukas sa town. Sige, basta matulog ka ng maaga ha, para makasama ka bukas. The next day. Ma! Asan si Mama? Wala na, iniwan ka. Umalis sa kanina pa. Ha? Sabi niya isasama niya ako. Bakit hindi niya ako ginising? Tulog mantika ka kasi. Shut up! Hindi ka binilhan ng laruan. Isang reason kung bakit hindi tayo sinasama ng magulang natin sa mga lakad nila kasi dahil sa pabili tayo ng pabili ng kung ano-ano. Marami na akong na-witness na ganito na madaming umiiyak na bata sa harap ng toy store at nakaka-relate ako sa kanila. Pero hindi OA na katulad ng mga nakita ko na halos sumabog na yung tenga ko sa lakas ng iyak nila habang nagtatantrum sa sahig. Nalulungkot lang ako dati na hindi mabili ng magulang ko yung laruan na gusto ko. Syempre hindi naman kami mayaman. Alam ko na nung bata ako kung ano ang status namin sa buhay. Mas uunahin nila bilhin yung mga pangunahing kailangan namin kaysa sa mga laruan. Naligaw din ako dati sa town. Panahon na hindi ko pa kabisado yung lugar. Nahiwalay ako sa mama ko sa gitna ng palengke. At leche, nakakakaba na nakakayak pala yung experience na yun. Yung ayaw mo gumalaw dahil feeling mo mas lalo kang maliligaw. Feeling mo parang may kikidnap sa'yo sa dami ng mga tao na dumadaan. Oh, class dismissed na. Alright, uwian na. Makakanood na ulit ako ng Dragon Ball. Ito na yung inaabangan ko na laban ni Gohan at Cell. Jen, ilipat mo nga sa balita. Ano ba yan? Mamaya na pa. Manunood pa ako ng Dragon Ball eh. Hay, puro kayo cartoons. Mag-aaral nga kayo. Gumawa ka ng assignment mo dyan. Baka may mga assignment ka dyan, hindi mo na naman gagawin. Ayaw ng papa ko dati na nanonood kami ng mga cartoons or anime dati. Kaya potek yan, nakakaiyak talaga kapag biglang nilipat sa balita. Nakikipag-agawan pa ako dyan sa remote dati. Kapag patalastas na sa balita, ililipat ko kaagad sa anime para kahit masulyapan man lang yung laban ng mga pinapanood ko. Akala ng papa ko, nakakasira sa pag-aaral yung mga palabas na yun. Hindi niya alam na magiging ganun na din yung trabaho ko paglaki, tagagawa ng animation. Hindi ka pinayagan mag-outing. Sa sobrang concern ng mga magulang natin sa atin, hindi nila tayo hinahayaan na sumama sa outing. Lalo na yung mga dagat-dagat na yan. Nako, hirap kang makasama dati nung bata ka. Ang tanging magagawa mo na lang, umiyak sa gilid habang pinapanood umalis yung mga pinsan mo para mag-swimming. Natatawa nga ako dito sa atin Ang legal age sa atin dito sa Pinas para payagan lumabas 30. Kaya hanggang 30 ka iiyak dahil hindi ka pinapayagan lumabas. Lalo pa ngayon na hindi na safe gumalagala. Hindi binigyan ng baon. Ang baon ng isa sa mga nagmo-motivate sa atin pumasok sa school. Pero kapag ito hindi na ibigay ng magulang mo, nakakaiyak ma-friends. Parang lantang gulay kang papasok dahil wala kang baon. Hindi mo mabili yung paborito mong snack sa school. Alam mo yung gusto mo na lang mapabilis yung araw para kinabukasan may baon ka na ulit. Palo ng magulang. Isa sa mga nagpaiyak talaga sa atin nung mga bata tayo yung physical punishment. Kapag may nagawa kang ikinagagalit ng magulang mo, nako, ihanda mo ng sarili mo dahil hindi mo alam kung anong gagamitin nila. Maaring hanger, tsinelas, walis tambo, o kaya ang pinakamasakit na sinturon. Pero hindi lang physical ang nakakasakit, meron ding verbal. Yung tipong hindi mo nagawa ng tama yung pinapagawa nila, sasabihan ka ng kung ano-ano na parang ang bobo mo. Kaya sa mga parents dyan, ingat sa pagbitaw ng mga salita kasi tatatak yan sa utak ng bata. Hanap tayo ng paraan paano sila turuan ng tama na hindi masisira yung mental health nila. Hindi tinirhan ng ulam. Alam niyo ba kung gaano nakakasakit sa damdamin kapag hindi ka tinirhan ng ulam? Yung nakita mo yung mga buto-buto sa hugasin, naamoy mo yung ulam na fried chicken tapos nung ikaw na yung kakain, walang natira. Sabay sasabihin pa sa'yo na, Ayan kasi, bakit late ka kasi umuwi? Magluto ka na lang dyan ng itlog.
Itlog ang iluluto ko. Pagkatapos niyong ubusin yung fried chicken, ito ang ipapaulam niyo sa akin. Mga walang pusa. Ang dami mong reklamo. Buti nga may itlog pa dyan eh. Ma, gusto ko rin magulam ng fried chicken. Kinain nila yung tinabi mong pagkain. Nung bata tayo kahit anong tago natin sa mga bagay na gusto natin itago, nahahanap pa rin ito ng mga kapatid mo. Ito ang isang nakakaiyak kapag may mga kapatid kang walang paki sa damdamin mo. Kaya kapag may tinago kang chocolate sa ref, o may tinira kang pagkain, nako, expect mo nang kukunin nila ito at kakainin. Kahit alam mo kung sino ang kumuha, ang sasabihin nila, wala ka namang pruweba eh. Bakit ako ang pinagbibintangan mo? Kaya ang sarap umaway ng kapatid dati eh. De, joke lang. Nahulog yung pera mo. Alam ko halos lahat tayo naka-experience makawala ng mahalagang bagay. At isa na doon ang pera. Pinakamalaking pera na nawala ko dati nung bata ako 1,000. Sobrang sakit friends kasi yung 1,000 dati napakalaking pera nun. Potek yan, makakailang overnight na ako sa com shop nun. Nahulog yung ice cream sa cone. Na-experience nyo na din ba to? Yung excited ka bumili ng ice cream tapos yung dinilaan mo na, humiwala yung ice cream sa cone at nahulog sa sahig. Mapapatulala ka na lang habang tinititigan yung ice cream sa sahig Ito yung pagkain na hindi effective yung, pwede pa to, wala pang 5 minutes. Dahil panigurado, madaming dumi na ang dumikit sa ice cream. Magprito ng isda. Isa sa mga paborito kong ulam, pritong bangus. Pero minsan, nakakaiyak magluto nito kasi ang sakit sa balat yung mga talsik ng mantika. Malas mo pa kapag madaming mantika yung tumalsik sa'yo kasi posibleng magtubig ito. Tapos kapag hindi mo iningatan at aksidentally nabalatan, nako ang hapdi niya friends. Mapapaluha ka na lang sa sakit. Kaya nakakatuwa nung meron ng air fryer Hindi ka na matatalsikan. Pero kapag wala ka nito, nako, balutin mo na yung sarili mo ng kung ano-ano o kaya gumamit ka ng napakahabang tong para hindi ka maabot ng mantika. Paghiwa ng sibuyas. Dati nagtataka ako bakit ako pinapaiyak ng sibuyas na to. At nung ni-research ko, kapag hinihiwa pala daw ito, may chemical reaction na nagpo-produce ng gas na tinatawag na synpropanethyl S-oxide na nakaka-irritate sa mata natin, kaya tayo naiiyak. O diba parang life lang kapag sinaktan mo ang taong mahal mo, tapos bigla kang iniwan, ngayon iiyak-iyak ka? Ha? Ano? Ano? Tulad ng sibuyas, kapag sinaktan mo siya, papaiyakin ka, ganun. So kapag sinaktan mo ko, papaiyakin kita. Depende kung anong gagawin mo sa akin. Kapag sinaktan mo ko, magkakaroon ako ng chemical reaction at magpo-produce ako na tinatawag na ipagpapalit kita sa mas pogi oxide. Aray! Sili. Na-experience nyo na din ba yung naghawak kayo ng sili o kaya nagpisil kayo ng sili tapos accidentally nyo nahawak sa mata nyo? Nakakaiyak diba? Naalala ko pa kapag ganun daw ang nangyari, hugasan mo daw ng tubig o kaya ng gatas. Meron din kaming trip dati nung bata kami na wag nyong gagayahin. Yung nagpapatibayan kami na kaya namin yung hapdi ng Vicks kapag ilalagay sa mata. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip namin dati bakit namin ginawa yun. Ang sakit sa mata nito, mapapaluha ka talaga. Delikado sa mata kaya don't try this at home, okay? Pagbalat ng skin sa daliri. Grabe, ito ang isa sa nakakaiyak talaga friends. Yung gusto mo tanggalin yung skin na nakausli sa daliri mo, pero napasobra. Iyak malala talaga ito dahil masakit to lalo na kapag maghuhugas ka ng pinggan o kaya maliligo dahil exposed yung sugat. Kapag nangyari ito sa inyo guys, kailangan nyo na ito agapan kasi kapag na-infection yan, mas lalong masakit. Posible magkanana pa yan. Based on my experience, my friends.